now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve,
Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon. Ngayon din po ay ang linggo ng mga manlalayag. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong umaga ay sa Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Singing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa inyong lahat sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa linggong ito. Online Mass din po tayo, kaya binabati din po natin ang ating mga kaparokya, brothers and sisters na sumusunod sa ating pagdiriwang sa umagang ito. Ngayon po ay linggo alang-alang sa mga manlalayag. Kaya ipagdasal din natin, ialay natin sa Panginoon ang misyon ng mga manlalayag dahil po alam natin ang mga hamon at kahirapan na kanilang hinaharap bilang nagmimisyon sa malalayong lugar. Sa ating banal na pagdiriwang din ngayon, ayon sa ating pagdiriwang ng manlalayag, gagawin din po natin ang blessing ng ating programa sa parokya na kung tawagin ay pabasa. Mayroon po tayo mga iilang katikista at mga voluntaryo upang buuhin itong programa na ito na tinatawag pabasa, Paris Biblical Apostolate para sa ating mga pamilya. Ito po ay tungkol sa pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos. Ang pagdadala sa Biblia sa mga bahay, tahanan, pamilya. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, ibibless po natin ang mga voluntaryo sa pabasa at sana yung ating programa ay mag-umpisa sa Panginoon at magtatapos din sa ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon, sabay-sabay nating aminin ang ating mga sariling kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagarawan siya sa baka, na dahil sa dakila mong kamalatian, Panginoon namin Diyos sa iyong langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong lahat ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nagagalak si Moises ng bahagina ng Diyos ng kanyang espiritu, ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatandang naiwan sa kampamento. Pagbasa mula sa aklat ng Bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahagina niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sinuway, sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang.
Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sapahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay ligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ipinaalala ni Apostol Santiago sa mga mapang-api at mapang-abuso na hindi nalilingid sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at may naangkop na hatol para sa pananamantalang ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa kapighati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong mga ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga mag-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan
sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa ating lahat na sa simbahan at sa tahanan, good morning po. At sana po nasa maayos tayo na kalagayan. Pagkatapos po ng aking kunting sermon, umilia, gagawin po natin yung nabanggit ko sa umpisa ng ating misa, yung blessing ng ating programa na kung tawagin ay pabasa, at ibibless din po natin yung mga voluntaryo. 4 po sila na mag-uumpisa na ipamahagi ang misyon na ito sa ating parokya. Ang tawag sa misyon na ito ay Pabasa Paris Biblical Apostolate sa Pamilya. Mamaya-maya po yan gagawin natin. Mga kapatid, nung isang araw, Biyernes yata yon, may lumapit sa akin sa umaga, isang lalaki, 23 years old. Siya pala daw ay nagtrabaho sa call center. At ang bahay niya ay hindi malayo sa simbahan. Kaya dumaan siya pagkatapos ng trabaho niya, yung pala naghintay ng pari, hanggat nakausap ko siya. Sabi niya, Father, abala po ako ngayon. Medyo hindi ako mapakali kasi kagagaling ko lang sa aking trabaho at may isang babae na lumapit sa akin. Di ko naman siya kilala. At ang sabi ng babae na nakita daw niya ako na papasok sa opisina, naglalakad, na putol ang katawan, walang ulo. Sabi ng babae. Sabi ko, sino yung babae na yon? Kilala mo ba? Sabi niya, hindi ko kilala. Hindi rin niya ako kilala. Pero sabi niya, siyempre sa opisina, yun ang mga kwentuhan na nakita daw ako na putol ang katawan. Di ba, Father, pamahiin yun? Na parang mamaya wala ka na. Maraming mga ganun. Sabi ko sa kanya, total, hindi mo naman kilala yung babae na yun. Wag mo na lang pansinin yun. Baka mamaya, madilim ang paningin niya.
Kaya siyempre putol ang katawan mo talaga pag madilim ang paningin niya. O baka mamaya, lalo na pag gutom siya. Pag gutom ka, marami kang nakikita. Pero ganun pa man, mensahe din yan ng Panginoon. Baka mamaya nakalimutan mo siya. Huwag mong pansinin yung babae. Salita ng tao yun. Hindi naman salita ng Diyos yun eh. Pag pansinin mo pa yun, mamaya hindi ka na mabubuhay ng matinong maayos. Huwag mo yun. Salita lang niya yun. Baka mamaya mawala na rin yun. Nagdadasal ka ba? Father, aminin ko, hindi ako nagsisimba. Hindi na ako masyadong nagdadasal sa sobrang busy ko sa trabaho. Palagay ko, sabi ko sa kanya, pamamaraan niya ng Panginoon na huwag mong kalimutan siya. Mamaya, masyado nating inintindi ang makamundo, ang makatao, pero nakakalimutan natin ang maka-Diyos. Hindi dapat mangyari iyon sa ating buhay. Hindi dahil nahihirapan tayo ngayon, hindi dahil wala tayong magagawa ngayon, lalapit na lang tayo sa Diyos. Marami naman mga ganong klase, ano? Kung maginhawa tayo, sige, todo-todo lang. Walang ano. Pag nahihirapan na, medyo marami na tayong naalaala. Kaya sabi ko doon sa bata na yun, na magsimba ka, magdasal ka. Alam niyo sa mundo, dalawang bagay lang ang naglalaban. Ang positive versus negative. Dalawa lang yan. Sa filosofiya, psikolohiya, teolohiya, sa buhay natin mga kapatid, wala na ibang puwersa kundi ang masama at mabuti. Siyempre pag ang negative force, negative element, ang mas malakas sa'yo, sigurado pusis ka. Pero dapat sa atin, ang malakas sa atin, sa isip, sa puso, sa ating buhay, hindi negative, kundi positive. At magkakaroon lang tayo ng positive energies. Alam po natin yon kapag mayroon tayong malakas at matatag na ugnayan sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Ulitin ko, magkakaroon lang po tayo ng malakas na positibong buhay hanggat ang ating ugnayan sa Panginoon araw-araw ay malakas. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, totoo, isang malaking problema talaga is depression. Isang malaking problema talaga is yung naging malungkot ka. Kasi nga sa panahon natin. Pero, alam naman natin, ito yung panahon na hinahamon tayo. Saan ba talaga tayo nananalig? Dapat mas malakas ang positive force sa ating buhay. Kahit anong klaseng kahirapan, nandun yung positibong buhay kasama ang Panginoon. Yung mga nakakalampas ng problema, palagay ko, yun ang dahilan. Kasi kapag negatibo ka, ang motion mo is pababa Ibabaon ka sa mga negatibo na yan. Pero kapag na-establish mo yung positive stance, yung positive outlook, positive attitude, mga kapatid, ito yung panawagan ng ating Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ngayon, may dalawang bagay. May pinagbawal at hindi bawal. Ano yung pinagbawal na nabanggit sa ating Ebanghelyo na sinabi din sa unang pagbasa? Ang pinagbawal maging sanhi ng kasalanan. Sa isang salita, iskandalo. Bawal na bawal sa buhay ng isang Kristiyano.
Bawal na gagawin ng isang anak ng Diyos. Ang maging sanhi ng kasalanan dahil ikaw ay naging iskandalo. Alam naman natin, ang salitang iskandalo, pwede din natin sabihin naging bastos ka. Bastos. Bastos. Wala na sa ayos, kaya bastos. Kapag wala ka na sa ayos, bastos ka na. Bastos sa isip, bastos sa salita, bastos sa kilos, bastos sa gawa. Madali lang intindihin yun eh. Yun ang pinagbawal sa simbahan. Maging bastos. Sa ating lipunan ngayon eh. Kaliwat kanan, kahit saan ka pupunta, mayroon ka talagang makikita mga taong bastos. Wala nang pakialam kung anong sinasabi. Nakakalungkot pa, mga bata pa lang, bastos na eh. Bawal na bawal dati kapag bata ka na magsasalita ka ng masasama. Ngayon, kahit saan ka pupunta, magugulat ka na lang. 3 years old pa lang, nagsasalita na ng mga bastos. Kaya, sana po, pagdasal natin sa mga pamilya natin, mag-umpisa tayo sa mga magulang. Ang pinagbawal sa atin bilang Kristiyano at anak ng Diyos ay maging iskandalo, maging bastos, maging sanhi ng kasalanan. Hindi naman tayo perpekto. Hindi tayo perpekto. Hindi lahat ng mga gawa natin ay tama. Isingit ko na lang eh. Mga tao talaga, pag tumingin sa pare, parang hindi kami nagkakamali. Maganda din naman yun, pero sabihin namin sa inyo, hindi po kami espiritu, hindi kami mga anghel. Lahat po tayo nagkakamali. Pero sana sa ating pagkakamali, tugunan natin ang sinabi sa Ebanghelyo. Huwag na huwag kang maging sanhi ng kasalanan, skandalo o bastos. Mabuti pa, kung ganun ka na rin lang, kung ang paa mo naging sanhi ng sakit o kasalanan, anong gagawin? Hindi nyo alam. Parang takot kayo. Anong gagawin sa paa na nagiging sanhi ng kasalanan? Putulin para hindi na manadyak. Marami dyan, napakahilig manadyak. Marami dyan kung saan nagpupunta dahil sa paa. Putulin yung isa. Kung kailangan dalawa, putulin mo rin. Kung ang kamay naging sanhi ng kasalanan, anong gawin? Putulin. Kung kanan, putulin. Kung kaliwa, putulin. Pungkol ka na, wala ka ng kamay. Kung ang mata naging sanhi ng kasalanan, anong gawin? Putulin. Hindi putulin. Dukutin. Ang kanan at kaliwa, bulag ka na. Bahala na kung bulag ka, nasa langit ka naman. May 2 mata ka nga eh, paka-4 pa, impyerno naman ang ending mo. 2 kamay, baka 4 pa, impyerno naman. Kaya mga kapatid, bawal maging sanhi ng kasalanan. Ituro natin yan sa bahay. Puro tayo pakinig lang, pakinig. Hindi. Tatay, nanay, sabihin nyo na mamaya sa mga anak natin, anak, pasensya ka na. Bawal na bawal talagang magmura. Bawal na bawal talagang magsinungaling. Lahat yan. Mabuti pa wala ka na lang boses at bibig. Huwag ka lang magmura para makapasok tayo sa langit. Mga kapatid, may langit ha? Mayroon ding impyerno. Walang hangganang apoy. Yun po ang pinagbabawal na sinasabi sa Ebanghelyo. Ano po yung hindi bawal? Hindi bawal na mayroon kayong makitang tao na gumagawa ng gawain ng Diyos. Hayaan mo, sabi ng Panginoon. Kasama natin yan. Friend natin yan.
Pinagbawalan mo kasi ayaw mong mawala yung karangalan sa sarili mo. Gusto mo ikaw lang sumikat? Hindi. The more, the merrier. We have to multiply. Hindi bawal ang makakita ng mga instrumento ng kaharian ng Diyos. Dapat nga dumami pa tayo. Mga kapatid, sa ating parokya, may tinatawag po tayong 3 R's, pastoral thrust natin. Renewal, reach out, recruitment. Ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon ay yung pangatlo, recruitment. Dapat dumami tayo. Alam nyo, lalo na ngayon, sa pandemic times, makikita ng mga obispo, mga pari, wala ng volunteers sa simbahan. Bakit po? Noon, bago mag-pandemic, ang mga volunteers, 70 years old, 65 years old, puro old. Ngayon, hindi sila makakalabas dahil senior, bawal. Wala nang nangungulikta. Buti na lang, may ilan-ilan pa lang. Nasisense ko yan, napipil ko yan, yung kolekta. Wala nang masyadong nagbo-volunteer. Kaya po, kailangan, kaysa ganung sitwasyon, masigasig pa rin tayo mag-recruit para sa simbahan. Having said that, sinabi ko yung recruitment, itong ating programa ngayon na bagong ilo-launch ng ating parokya. Kita nyo, nagsisipag tayo kahit medyo limited yung movements natin. Ay, ilo-launch natin yung programa natin, ang tawag nito, Pabasa. Pabasa. Sabihin nyo nga, nagbabasa pa ba kayo? Ito ay pabasa. Bakit tinatawag po na pabasa? Dahil ito ay magbasa ng salita ng Diyos. Programa ng ating simbahan ito, Pabasa, Paris Biblical Apostolate sa Pamilya. Sana po bago kayo umuwi, tingnan niyo yung tarpaulin natin sa labas. Magdalawang buwan na yan o 3 na yata. Sana napansin niyo po yan. Nandyan po yung short, brief description ng ating programa. Pabasa. Ang misyon ng mga voluntaryo ay dalhin ang Biblia sa pamilya. Dalhin ang salita ng Diyos sa mga tahanan. Sila po sa darating na mga panahon ay unti-unting maghahanap ng mga pamilya na nagnanais na bisitahin upang magkaroon ng Biblia. At mabisita para magdasal sandali at magkaroon ng sharing tungkol sa salita ng Diyos. Sana po yung nasa harapan ko, mayroong magsasabing, Father, ngayon at ngayon din, mayroon ba sa inyo gustong bisitain ng pabasa? Magkaroon ng Biblia? Ako, nakapikit lahat ang mga mata. Ayaw magbasa, nakapikit ang mga mata. Alam namin, mahirap po yan. Kaya ang ginagawa ng parokya, kung ano yung mahihirap, hindi namin gagawin kung ano yung madadali. Kaya itong mahirap, magdala ng Biblia sa mga tahanan. Hindi kami magdala ng cellphone sa mga Biblia sa inyo kasi marami na kayo yun Cellphone, radyo, TV, Tupperware. Hindi kami mag-iikot ng ganun. Ang amin dalhin sa mga tahanan sa parokya natin ay ang banal na Biblia. Sa inyo ba, mayroong gustong magdala kami ng Biblia? Pakitaas ng kamay. Talaga naman. Ay bali, kung nahiya kayo ngayon, sana bukas wala na. Ang importante sa buhay natin, hindi ang salita ng tao, kagaya ng babaeng nakakita ng putol na katawan. Salita ng tao yon. Ang importante sa ating buhay ay ano po? Salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng kaligtasan.
Kapag salita ng tao, hindi tayo sigurado yan. Kapag salita ng Diyos, sigurado tayo na kaligtasan at kabanalan. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ulitin ko, may mag-volunteer ba dyan? Unahin namin kayo. Dalhan namin kayo ng Biblia sa bahay. Iikot ako. Yung aking mata, naku, parang wala pa. Talaga. Sinong gusto na, ay, mayroon na po, ha? Brother, tingnan mo yan. Mayroon, brother, ha? Yan. Dalhin namin ang Biblia sa inyong bahay. Mayroon pa ba dito? Brother, tingnan mo, brother. Ha? Marami na. Ha? Yan. Kumikilos ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Dito, mayroon ba dito? Eto na. Listahan mamaya. Ako na nagsalita. Lista, ha? Para tuloy-tuloy natin itaguyod ang ating programa. Amen. Ngayon po, gagawin natin ang pagbibigay ng certificate sa mga volunteers ng pabasa at ibibless din po natin itong mga katekista na ating isasama sa programa. Tatawagin ko po muna si Brother Romeo Bukatkat. Hali po kayo. Sunod po si Brother Rick Pampanga. Silang dalawa, dati ng mga katekista, yung bang sa binyag sila pong in charge. At sila po yung mga teacher ng katesismo sa Almario. Kaya yung mga anak ninyo o apo, talagang itong dalawa, kilalang kilala. Yung mag-asawa po, nakasama sa ating pabasa, tawagin ko po si Brother Tony at saka si Sister Lydia Cacho. Hali po kayo. Dito kayo, Brother Tony, Sister Lydia. Silang dalawang mag-asawa po kasi taga-barangay malapit sa ating parokya. 37 ba? O hindi ko 41. Active sila sa Couples for Christ. Kaya binigyan po natin din sila ng mission. So, yung pabasa po, ang coordinator head ay si Brother Tony Cacho. So, sila po ay ating iko-commission sa araw na ito. Tawagin ko rin ang ating mga opisyales sa ating Pastoral Council, si Brother Boy Oronce. Brother Boy, halika. Vice President ng ating Pastoral Council, at si Ate Jenny Yanga, yung ating President sa PPC. Okay. Nakita nyo na sila. So, humarap kayo sa altar. Humarap na kayo sa altar at gawin natin yung short prayer na commissioning para sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ay kinikilala namin na nag-iisang bukal ng kabanalan at kaligtasan. Ikaw ang gumawa ng mga liwanag, ng dagat, ng hangin, lahat ng aming nakikita. Kaya lahat ay nanggagaling sa iyo. Nais naming ipamahagi ang iyong kabutihan sa mga kapatid namin kung saan man kami dalhin ng iyong banal na Espiritu. Hiningi namin sa iyo, Panginoon, ang iyong basbas sa misyon ng pabasa ng ating simbahan, Our Lady of Peace and Good Voyage. Hindi namin kaya ito kapag hindi mo kami samahan, kapag hindi namin madama ang iyong presensya. Sinabi ng aming Panginoon, kung saan ang 2 o 3 sama-sama, ikaw, ang iyong presensya ay nandyan. Kaya sa araw na ito, Panginoon, bago kami bibisita sa mga pamilya at tahanan, aming hinihingi sa iyo ang inspirasyon ng banal na Espiritu.
ang liwanag ng banal na Espiritu, ang kalakasan ng banal na Espiritu upang sa aming pagbisita sa mga pamilya, ang aming kasama ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Panginoon, alam namin, ang ingay ng salita ng tao, ang tahimik ng salita ng Diyos. Nais naming gawin na ang salita ng Diyos, ang salita mo, ay siyang nangingibabaw sa aming buhay. Sana tumahimik ang salita ng tao at makinig kami sa iyong salita. Tulungan mo kami upang maging tagumpay ang aming misyon na pabasa sa parokyang ito. Naway ito'y magbigay ng katatagan, kabanalan, at kaligtasan sa aming parokya, lalong-lalo na sa aming mga pamilya dito sa Dilpan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, bibigyan ko po sila ng banal na tubig, basbasan. Tapos, si Ate Jen at saka si Brother Boy ay mag-abot ng mga certificate of pabasa para sa kanila. Kasi dadalhin po nila yan. Baka mamaya iikot sila sa parokya magtatanong sila, sino ba kayo? Anong sekta kayo? Taga saan ba kayo? Ayan, may dala silang certificate sa parokya. Magsitayo po ang lahat. Lahat po tayo ay katikista at may pananampalataya. Sabay-sabay po nating dasalin, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at panampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, 10 ng kanilang mga pamilya. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng kaharasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala namin Diyos, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. O Diyos, tawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, lupa na lupa at ng aming paggawa. Magsitayo ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos, pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla, sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
sala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw mo kalanta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang makaloob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, Tangin at buhos mong tunay, Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanang. Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan, kawan mo at magandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Nene ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Si San Jose, mga apostol, San Ezekiel at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Punong-puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin.
magkasala sa amin. At Huwag mo kami ipahin dulot sa tukso. at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tili sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalbikan dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayan sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Panginoon ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na sa Ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na ligtas tayo kahit putol ang paa, kamay at walang mata, basta't hindi tayo naging sanhi ng anumang sala. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manatili po munang nakaupo ang lahat. Panginoon ko, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwi nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Puso ko iyong nasiyasat, batid mo
ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan kahit sa pingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kalungan ko ang iyong pag-ibig. Panginoon ko, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, inililigtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Pag-ibig mo'y sandatakasan, sa rurok ng langit kay nariyan. Ikaw ang kaagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay ikaw. Yakap mo ako sa iyong bisig, kalungan ko ang iyong pag-ibig. Panginoon ko, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, inililigtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Magsitayo ang lahat. May dagdag ko lang bago po yung ating huling pangwakas na panalangin. Sa langit daw ang ating mga itsura ay hindi na ganito kung paano tayo nagkikita. Iba ang itsura natin dito sa mundo sa itsura natin sa langit. Sinabi niya yon dahil narinig nyo naman sa Ebanghelyo, putol dito, putol doon, ganyan. Sa langit daw, hindi na tayo katawang kumpleto. Talagang may putol. Pag kumpleto ka pa, baka naligaw ka lang sa langit. Kasi minsan, putol yung kamay natin, putol yung paa natin, dinukot, naging bulag na tayo, okay lang yun. Basta't nasa loob tayo ng langit. Kasi naging sanhi ng kasalanan yun. Yun po yung narinig natin. Kaya ingat tayo. Ang tanong dyan, pagpasok mo sa langit, ano kayang putol? Baka mamaya puso na lang yung naiwan. Magandang tanong po yan. Puputulin ba yung paa, yung kamay, yung ating mata, baka nga yung tenga natin? Kasi apakabilis natin. Panalangin natin na kung mayroon mang mawala sa atin, ang importante ang finish line natin sa heaven, sa langit. Manalangin tayo. Nawa
ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tinis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginaganap ng pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po tayo umuwi, bigyan po natin ng appreciation, no? Pasalamatan natin yung ating kasama, voluntaryo sa ating programa ng pabasa. Dahil po sa kanilang magandang kalooban, nag-volunteer po sila. Si Brother Tony, Sister Lydia, si Brother Rick, at saka si Brother Romeo. Palakpakan po natin sila. Congratulations po sa inyo. At sana po pamahagi tayo ng Biblia. Pakisabi po sa mga kapitbahay natin kung nais nyo magkaroon ng Biblia. Lahat ng klaseng TV meron tayo. Lahat ng klaseng refrigerator, kung ano mang gadgets. Hindi naman masama kasi wag po nating kalimutan ang pagkain ng ating kaluluwa, lalo na sa panahon ngayon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.